Praise the Lord. O namin naman nga nakabalik ako din sa subong mag-aantay ko yun nga magdalasang puno sa Ginoo. No? Kaya ayaw gayud sang Ginoo sa inyo. No? Despite sa may mga hindi mayo mga itabo, pero siya yapon matutong. No? Ito yung J.O. Ito hindi naman nahungod, no? Pero ang kaway may mga pagi gina nga mag-destroy man sa aton ng mga nagkon man sa Ginoo. So nang amoy na make it galing ka kadala kagano ka ginakagaling sa pangamuyo, no? Sa tanan sa tanang butang ng brata namin ginagawa sa pangamuyo, no? Nalipay mga mo siningaga? Nga, ari ka mo din? Kaya, I look forward din kami sa buloto sa Ginoo, especially Domingo. Kay, sa diri ko kapaksob. Sa adlaw-adlaw ba lang ang routine mo? Tulog ug taw brakaon. Tulog ug taw brakaon naman liwat. Kakapoy sa pagpakamuhi sa kalibutan. No, kung ako lang yan grabe stress sa pangkabuhi, no, na magtubang sa tao, magtubang sa mga obligasyon magtubang sa mga problema, eventually it weighs you down. Gani, I look forward din sa every panimbahon, every activity nga, brata para sa Ginoo. Kay di taga-pa-supply sang dugang nga kusog. Sang dugang karga pala to carry on. No? Marealize ta mo ginang pagkabuhi, budlay kagka as we're living as humans diri sa kalibutan, hindi matapos hindi ka budlayan kay ginaagyanta. Muna nga realize ta nga that's life. Pero sa tiyak sila ang niara na Diyos. May Diyos na kalisuan, may Diyos na balikton, may Diyos na makayuan mulig. Kung wala na kita sang may magkakpan, kagmadaganan, kaipan, no? Ang mga kapitpagit sa mga pamatanon, subong, makita nyo man na sa social media, grabing ambot lang ng makulakan ang mga palo nila, di pang-post na sila tayo mo. Ma-break lang sila sa mga nobya nila o nobyo nila, di pa post na sila dahil ng mga hugot na dumapatay lang sila sa gabi nila, katapusan lang sa kabuhi nila. Mula nga nalamog na suicide, kalamanan ng mga kabataan, sa ila, hindi ko nila madala ang depression, ang kabugat sa kabuhi. Pero mga young people, ang ginagyan nyo na subong, wala pa na. Dapat pang humugas ka, sudaan niya ka noon para pang-iran nyo gilang totoo yung pagpakabuhi din sa kalibutan. Pero paminsan nyo, despite sa mga munang inalabyan nyo, may Diyos dyan kung nalisuan. Hindi ka mo paminsan lang, muli pakabuhi ko, ang may-ari na ganyan dalaganan, Diyos niya dako, Diyos niya maksarang. No? Because the Lord is our only refuge. The only one we can lean on. The only one who could lift us up. The only one who can give us strength to carry on. The only one who can provide us with everything that we need. Our only hope is our Lord Jesus Christ. No? So, muna, galong forward ito. Kamu tali, kabay pa ako na galong forward mga mo sa pangalagad sa Ginoo. Amo rin pakot ta. Amo rin kusok ta. Despite sa mga problema ginaboy sa aton sa palibot, dili ka mo kusok, dili ka mo pangita refuge, dili ka mo pangita bala shelter sa presensya sa Ginoo. No? Why na tayo ibang laganan? Ang motoran. In these last days, gapiot ang tinion, kapit-pagit sa aton, kita ka mga tumulungo, atong ginagiuan, gakitid. Tungod sa pagpangingabot sa away. So, din pa ta.
lang kita magatulog sa Ginoo. Praise God. No? Kasi nga aga ang akong mensahe pagkakuwaon ta sa Matthew 14:22 to 33. Ini familiar man sa inyong verse? No? Nagambal na rin. And straightway, Jesus constrained his disciples to get into a ship and to go before him to the other side while he sent the multitudes away. And when he had sent the multitudes away, he went up into the mountains apart to pray. And when the evening was come, he was there alone. But the ship was now in the midst of the sea, tossed with waves, for the wind was contrary. And in the fourth watch of the night, Jesus went unto them, walking on the sea. And when the disciples saw him walking on the sea, they were troubled, saying, "It is a spirit." And they cried out for fear. But straightway Jesus spake unto them, saying, "Be of good cheer, it is I, be not afraid." And Peter answered him and said, "Lord, if it is be thou, bid me come unto thee on the water." And he said, "Come." And when Peter was come down out of the ship, he walked on the water to go to Jesus. But when he saw the wind boisterous, he was afraid, and beginning to sink, he cried, saying, "Lord, save me." And immediately Jesus stretched forth his hand and caught him, and said unto him, "O thou of little faith, wherefore didst thou doubt?" And when they were come into the ship, the wind ceased. Then they that were in the ship came and worshipped him, saying, "Of a truth, that art the Son of God." Mga magapangapuyo kita. Amay na ako niya balaan. Praise you, ni honor you, Lord God. Sinitin niyon. Kang git ang Diyos na mo na ginatumuan ka kinasaligan. Why nasa liban? Ikaw ang Diyos, kinako. Ikaw ang Diyos na kinakilala namin sa kapuwi. Ikaw sa imo nagkakika ng tanan, Lord God. Ang amon mga naakon, ang amon mga ginapangatubang, ang amon mga blessings, Lord God, yung mga nakamtan. Halilin talaga sa imo, and we acknowledge, Lord God, sa imo goodness, sa imo faithfulness sa amon kapuwi. Sinaaga, Lord God, nagapangayo mo. Ikaw magapulig sa akon, Lord, sa pag-minister sa imo ka mga pulong, mag-guide sa akon, Lord God, ito sa ayong lacking, sa batang puputan. Kaya ina-acknowledge ko, Lord God, na hindi kasarang, kulang din ako. Lord God, nagapangayo ako sa puso, sa guidance, kagabakot para sa imo deliver ko ni Lord, sa imo mga tawad, magkuha kami ng leksyon sa iyong nagawin, Lord God. Praise you and honor you. Ikaw na ng Diyos niya ang pag-aalagaran sa iyong kustamo na ako, Lord. Praise you and honor you in Jesus' mighty name. Amen. Ang scripture niya ay familiar sa inyo, no? Ang miracle of Jesus walking on the water. No? Sa dali ba lang ang scripture, may gusto ko din pagkagaloon, duwa ka leksyon sa inyo sa kung aga. Una ko ng karakter ni Peter. Ang ikadua is ang comparison sa sining na certain event nga natabo sa Biblia, no? Kung paano tali ma-compare sa aton pagpangalakaton sa Ginoo. No, una si Peter, kung nabasa ka mo sa Bible, makarakterize ni si Peter nga impetus and rush. Meaning, dapat dasok-dasok bala nang terminal nag-act or nag-aambal before siya maminsar, nag-aambal na siya, ginahimo na mula ka terminal, kung magbabasa ka ng Bible, terminal siya masawayan masabtuman sa Ginoo. Karakter ni Peter muna rush bala hanggang lang dayon, no? Gaan kami sa Matthew 16:21.
nga istansya, sa diri nga istansya, ang Diyos nagambal ni siya mga disciples, nagkasugit siya magakadto sa Jerusalem to suffer many things. And he will be killed but will rise up on the third day. No? Si Peter nagsabat nga, be it far from thee, Lord, this shall not be unto thee. Palayo lang Ginoo, hindi na matabo sa imo. Without knowing na it was part of God's plan nga ang Ginoo pagdakon pagalansa sa cross. No? Kung sige daging sabdong na sa Ginoo. But he turned and said unto Peter, get thee behind me, Satan. Thou art an offense into me, for thou savorest not the things that be of God, but those that be of man. Why siya kabalo sang purpose, why siya kabalo sang plano sang Ginoo, pero isapat sa baladayon. Sa John 18:10, sang Lord, ang sang Ginoo pagdakon sang mga servant of the high priest, no? Balaan ka man ng istorya nga sang si Jesus dakon na ginatake ang isa ka servant of the high priest da no, dandit sang dulunggan, no? Kanash pala pag napapelo Jesus siya, way na siya duruga mo wasa tayo yung espada kag gutraban tayo ng ang nagdakop kay Lord Jesus, no? And during ang instansya, ginsaway man sa kaginhambalan siya sa Ginoo nga chiefly sword. Sa Matthew 26:33, ang amo naman na diya sa before man takpon si Lord Jesus, nagambal na siya nga ang mga disciple yung mag-forsake siya may ara nga mag-deny siya 3 times, no? Si Peter nag-declare na he would never forsake the Lord even if everyone else did, pero wala magahan, he denied the Lord 3 times, no? Kasi hindi ba lang mga example makita ta si Peter masamil kabuya mga pulong na hindi naman matindugan sa ulihi, hindi naman masarangan himuon sa ulihi, no? Maybe because this is because of his eagerness sa pagservisyo sa pagpalanggaya sa Ginoo, gauna ka may babaya before may maminsarsa, no? Or maybe karakter niya lang din niya. Pero sometimes ang padaso-daso nga mga desisyon, padaso-daso nga mga hambal, padaso-daso nga mga actions, it will lead to offenses and shameful situations. Pero isang katabo kay Peter, pero may na siya kinasaway, pero may na siya kinatapna sa Ginoo, tungkol sa kinapangambalya. Itamo man na! No, pariyo man na kay Peter sa madamo na instansya ng pero may tagambal ang sundol ko ganyang Diyos. Wala na ni bulo paligid dyan. Wala na niya luwat ras. Miski magkay na, sundol ng Diyos. Pero isa maglambot ang sitwasyon sa aton nga mga hindi naman matindugan ang atong mga ampal. No? Wala kita kahalo sa mga sugilanon na nagagawa sa babata or mga actions na ginapangimuta, which will lead oftentimes which will lead to problems or damages, hindi lang sa aton, hindi sa iba naman nga tao. May mga circumstansya ang mga bagay hindi mo na kinahanglan iyambal, ibungat mo pa. Sagay mo pa ka storya sa iban, storya sa isa to, storya kami to sa piyak to, nga mga gagmay malanatan nga butang gadagko kay tungod sa foolishness ta, tungod sa aton nga dala sa emosyon, pagkabalo tas ang isa ka butang nga muni, ay ano to siya man, si sister to nakita ko ito yung amuni. Desna dali yung klasera, si sister ta to ho, kita ko ito siya nga gamo amuni ho. Wala pa pala or kung isa
Kisa kung ano-ano ka mga sitwasyon sa atong kabuhi, hindi na tabla kay hipos, hindi na kano'y, ano tagid, ipungat tagid. Istorya tagid sa iban, nga kabalo naman ta ang istorya katasid. No? And oftentimes, ambot kung may isalang guro may positive din nga outcome. Pero oftentimes, kabalo naman mo sa istorya nga halin sa isa, di pagkatuto sa isa, pagkatuto sa isa, dahil lupit na. Lain na ng ang context, lain na ng meaning paglambot sa punta. So, kalabanan sa aton na muna. No? Mula isa nga mga gagmay na bagay, nagdalag ko, nagkapadala sa aton mga emotions. Wala talaga paminsar. Nga, ay, naglalog iniyambal. Ang subilanon ko niya, ang buyan ko niya pulong may maayo niya yan, nga madagtan. May positive niya ay hana kayo outcome niya. Or basit problema ni kalabanan sa ato, tuway na niya paminsar. Amen? Yes! Diretso na lang niya. Kung kamo man na, nakatabo sa mga sitwasyon man sa aton kabuhi, sa mga dala na, isa kita kamo na, mga road rage pala. Pagka katon ka lang na niya sa insaya, kaslakyan niya, ang iba na tawa mo na mo, pag duntay na niya, ano niya, matinero ay sa dalan mo. Emosyon pala. Way taga paminsar, way taga pinagbinag kung anong mali sa aton nga mga imuon. No, isa may mga sitwasyon sa kabuhi na nagalambot, nagbudbudlay, nagkasakit. Sige, dito tayo kumintar. Sa ako na mismo nga mga ano, Lord na, naman nga, mamanila ako sa akin man. No? Lord, nga tutumang ko, nga ginamong ko niyaw. We don't, mga kauturan, we don't ever question God. Sa mga katabo sa atong kabuhi. Kaya ang Ginoo, siya maalam nga Diyos, una sa tanan. He is just gidya sa atong kabuhi. No? Ang mga katabo na sa atong kabuhi, kalaban ang iba na addiction para sa aton, o disiplina para sa aton. No? Don't ever question God. Kaya maksalang kalanggid. Ibutang ta sa aton nga paminsaron nga ang Diyos ang kaalam niya is beyond our kaalam. Hindi tayo masakpan, hindi tayo ma-contain lang ang Diyos ang iya mga tigling sa aton kabuhi, hindi tayo ma-contain ka sa aton lang tawanon nga paminsaron. Ang ma-compare mo na di ang aton kaalam, isa lang kakabo. Ang iya sa Diyos siya kaalam, isa ka ocean, Pacific Ocean. Paano mo ma-compare ang isa kakabo sa Pacific Ocean? Muna nga ligawan tagit permi, ang sagay komentar, ang kapit tagit Lord nga, ako yung tumang ko. Pero nga grabe, hindi niya kabudlay ko yaw. Si brother, tiya si sister, tiyo pag umalang na. Nga, ginabless mo minsaw. Ano Lord man? Ano nga akong nahimo? No? Kasabihan mo na, remember ng mga kauturan, ang Diyos mag-deal sa aton individually. Tagsa-tagsa ang Diyos mag-deal sa aton niya. Lain-lain na yan. Sa lain-lain na sitwasyon. Depende sa capacity sa aton depende sa aton spiritual capacity. Kaya depende sa aton nga nalambutan spiritually. No? Masami, abo na mo, ginapasyon kaya ang mga nakalatabo sa ato kabuhi, ang mga ginaagyanta. Paminsan ta kauturan ang imo na yung ginagyan, specific na para sa imo. Lain man natin yung kay sister, kailain man yung sitwasyon niya. No? Ang imo capacity is butang bigger or smaller sa iban. Tanga ko giniya sa nakon, ginadala, ang ginaano. Kaya amo na ang nakaangay si mo, amo na ang masarangan mo, amo na ang spiritual capacity mo. Butang tao ng imo, ang imo na ginagyan, ibutang na to kay sister.
Nga iya na spiritual capacity kang nalambutan niya sa Ginoo, yan gamay lang. Ano yan ang mataboy, makaya yan? Amo na nga hindi tagi dyan ang question ng Ginoo. No? Or pwede man nga ang iya, ito yung agamay nga ginagyan, ipasa sa Ginoo sa imo. Ano yan lang sa imo na una-una? Kung hindi ba ito magamay lang, masaling ka, lalami. Kung ma-overcome mo na ganyan, hindi mo na yung ma-honor ang Ginoo. Kaya ang gawa na yan, kung ito yung kusog. Ako lang ito yung nagsulbar yan. Sa ako lang ito yung kaalam, sa ako lang ito yung kusog. Why ito yung Ginoo, yung kulig sa akin. Amo na lang, ang magbilang Diyos sa atin is different sa tagsa isa kag isa, no? Or isa nga, konsekwensya man na sa imo mga kabataan kay mga kasalanan sa Ginoo. Remember mga kauturan, ang atong mga kasalanan, it will may aragin na permibanos. Ang aton ginobra, may aragin na permi nga konsekwensya, no? Gagmay manukod ako. So, wow, ta na lang sa utok ta, gina-question ta perming Diyos, gina-question ta simbahan, gina-question ta nga si sister ko ya, nakasalat to saya, nga do sa wala lang ako. Nga si sister to ya, amo niyo, no? Amo na gani, sari-saring biling sa Diyos sa ating kabuhi, no? Nabalik kita kay Peter. Despite sa mga kapantahan niya, despite sa mga failings niya, pero si Peter nanging dako Japon ang iyang parte sa kingdom sang Diyos. Diba? Dito mag-prove ng Diyos way nagalantaw sa gwa, sa mga hinimuan sang tao. Ang Diyos nagalantaw sa atong heart, sa atong character, sa atong purpose, sa atong motibo. No? Ang magbasa mo ba yun? Doon si Peter lang ginadiaperming ginasaway. Doon siya lang ginadiaperming ginasabdong. No? Pero nga, akad ako sang parte sa kingdom sa Ginoo. Because, kung ginasaway siya, although madamo sang feeling siya, madamo sang kapaltaan niya, nagapamatik siya. And he makes an effort to correct himself. No? The same na sa aton. Hindi ta perfecto ang mga tao. Gakasala kita, may mga mistakes ta, may mga wrongdoings ta along the way. Pero kung correctionan ta gani, di ta managang, di ta pa batuan, di ta pa i-chakwera lang. No, kaya muna permi, amo ginang delikado sa atong kabuhi. Kung hindi ka matudloan, mayo pang tao nga tutay lang nadangtan niya educational mo, pero gamamatik. Kalamanan, sobrahan mo na ng ang iba nga tao, hindi niya taas sila attainment, educational attainment. Pero nga sila pa yung dasig mag-progress, nga sila pa yung dasig mag-ano, kaya gamamatik sila sa tudlo. Ginasudod nila na yun, gina-implement nila na yun, ang tudlo sila. Dahil nga sa iba niya mga alam sila yan mo, di mo sila matuduhan. Perfecto sila yan mo, wala sila yung sala mo, di mo sila matuduhan. No? Gapatabuhin natin sa atin ito nga. So, mga kauturan, ang correction, ang mga pagsabdong din sa simbahan, hindi nyo hindi nyo pala pag-i-take negatively. No? Hindi mga muna pag-correctional, hindi mga muna pag-ambalan dahil may nakita mo. No? Amo na main problema sa atong mga tumulo, sa mga kapitay, sa mga nagliligan ba? Kalabanan di. Ang wala na di kalabanan di, amo na, hindi sila matudluan.
Hindi sila mag-submit sa authority. Kaya amo na yung guro mo, sila yung alam, sila yung righteous. So paon ka na sa atong sistema, sa atong culture. Kikisay, hindi na ano mo sa culture ka na mo. Nga amo na nila. Hindi tayo matutuan sa mga matsyag tayo lesser pa sa aton. Kadelikado, sinangabutang mga kauturan. Hindi ikaw matutuan. Ikaw tatutong ka sa simbahan. Kung nalaga, isa lang mo lang ka, ituduan ka, makatudot sa simbahan. Ikaw yung may aka ka man yung imo yan. Hindi mo magsundod. No? Kadelikado. Sinangabutang mga kauturan. Kaya ang isa pa pinag-connection niyo makuha kay Peter, hindi taka-judge sa tao. Kita mo, kadamo sa kapaltahan niya, kadamo sa mga feelings siya, kalabanan niya sa aton, diya, ginapaulihin na mo. No? Hindi ka na dito, na to sa hindi ka na dito sa dason, hindi ka nakapag-updon, hindi ka nakatipay, kaya kadamo sang rimalaso mo. Pero si Lord Jesus, nakita niya kung anong ara siya ni Peter. Nakita niya kung ano ang dedikasyon, kung anong ara sa heart, kung anong mga tinutuyo ni Peter. Kung na nga kundi si Jesus makatuloy, basta akong masami na di si Peter o po dyan. Kagkadako sa parte niya gipilin si Ginoo sa kay Peter sa kingdom sa Ginoo. No? Muna sa aton, hindi man taka-judge sa tao. Kung may salata siya nga nahimo, kung may kapatahan na nahimo ang aton mga kauturan, brothers and sisters, o kung sino man ang tao, hindi na yakadagdag yung judgment sila. So, si sister now, dapat i-restrict na sa, hindi na natin sa dapat. Si brother to, kita ko to, nag-sigarilyo to sa dapat hindi na natin sa dayo simbahan, hindi pa simbahan. Eh, why ko tamate isang tudlo? TikTok aw. Why ka sala? No? Hindi ta ka-judge. Ang kinanglan niya sa simbahan, hindi judgment. Hindi kinanglan niya sa tuwa na hindi judgment. Kundi care. Kompasyon. Tatag sa isa. Kung may feeling sa sister mo, si brother mo, hindi pa kundi na ha? Yes. Sa pupuha. Tutluin. That's one of our obligations. Ngayari tani sa sininga simbahan. No? Kapag ka naging may salang na dugangan mo pagin, idot-dot mo pagin yung dot, ilubog mo pagin. Paano na lang ang atong sister kay brother na makabutwa? Kalag na sila, mga kauturan. Sa ulihi, sa atong minaubra, kita man ang manabat sa ulihi. No? So, kung may mga amula din, ang mga balatsagon, kung may mga amula din ang mga galuntan sa inyo, huwaan nyo na ng mga kauturan. Hindi healthy para sa simbahan nga mula ang mga batasan. Kita yung nagaguba sa unity. Kita ang nagaguba sa fellowship din sa simbahan. Mapiyaran nyo basta may galuntad galing nga mula sa tunga natin. Kabugat sa worship. Kabugat maglambot sa presensya sa Ginoo. No? Hindi kondinasyon, hindi judgment ang kinakalan sa tumata. Pagpatawad, care, kagkumpasyon. Muli dapat ang ipadagan ta sa aton mga tagipusoon. Sa aton ito nga. Hawa muna ang mga makuwata sa karakter ni Peter. Now, maadto naman kita
sa lesson nga makuha ta sa scripture nga ginbasa ta. No? In this situation, ang mga tumuluo, ang mga disciples, Lord Jesus, ara sila sa lawod. No, katulog sila, gulbilang pusog ang hangin, kagang balod, kag nagbugtaw sila. Then sa layo, nakita nila si Lord Jesus, nakita nila may tao doon nagalakad na una na, doon pa sila. So, muli, nag-reveal ni si Lord Jesus ato amo tong tao nga nagalakad sa tubig. And then, si Peter, as usual, Lord, kung ikaw na, palaktaban ko, makadto ko na simo. No? As usual, lumpa tayo, ng ano dayon, ng grab dayon, wala sang ano nga makapalapit sa kay Lord Jesus. No? Sa dream, makuha natin ng leksyon sa muli nga sitwasyon, mga kauturan. Isang kabuhay, tas ang una, makompare na yung ining scripture sa aton pagpanglakaton sa Ginoo. Ang kabuhay, tas ang una, pareho sining pangka na ginasakyan sa mga disciples. No? Ala kita sa tunga sang lawod. Ginabulya-bulya sa hangin, kag sang balod. Sa una, ang atong kabuhi, ara sa kadulong, unstable, ara sa permi sa mga sitwasyon nga hindi takabalo ka na nato ng brahon. You know? Ginabulya sa tao kaya tanan na pwede mo, pwede ipasya sa aton. Amo na hindi takabalo o din tamakadto. And in the midst of the darkness, in the midst of turmoil, in the midst ng kabudlayan, tas ang una, may kasama kita nga nakita. This mesmerizing and gentle light. Amo na si Lord Jesus, na naglambot sa aton kabuhi. No? Despite sang kabuhi, tas ang una kabudlay, si Lord Jesus nakilala ta. And He said, be of good cheer. It is I, be not afraid. No? Kada ako kami sa uncertainties, kada ako sa mga fear sa aton kabuhi sa una. Pero sa nakilala ta si Lord Jesus, yara siya, gapasalig sa aton. No? Be of good cheer. Be not afraid. And kita miski sa tungasang kadlok ng uncertainty, we ask the Lord, Lord, if it be Thou, bid me come into Thee on the water. Ginaksepta ta, ginpangita ta kamot sa Ginoo para sa aton. Amo na nakalambot kita sini kamaturan, yari kita subong. Nakita tang Ginoo and masunod ta, nag-decide ta nga masunod sa iya sa pagpanglakaton bakit ko sa iya. No? We decided to trust the Lord and walk in His path. And being the gracious and loving Father that He is, He said, come. He invited us into His presence. He invited us into His domain. He invited us to follow Him. Mula subong nga panglakaton ta sa dalanon sa Ginoo. And then, we stepped out of the boat and took our first few steps sa pagpangalagad sa Ginoo. It was good. It was nice. We were floating on the water and we are on our way to the Lord. Masugod-sugod. Pagkilala ta sa Diyos, doon ka namin sa feeling, doon na pag-uwan ka, na free ka sa imo sa mga chains mo in the past. Kanami sa pagpanglakaton sa Ginoo, naliwat ang iyong perspective, na-bless ka. No? Pero ang kaaway na, may isog, mabaskog. Hindi siya magpasugod, hindi lang siya. Nang lamugay naman siya liwat.
The wind was boisterous and the waves started to grow big. The current is unstable and the wind is hitting us from all sides. Ara na ta sa gwa. Sang bangka, we are walking on the water. Paadto sa atong Ginoo. Pero ara naman, ang hangin, ang balon, ang pagtilaw, ara naman. No? May mga problema, may mga kabudlay na naglambot. May problema, may masakit, may kapigaduhon, may heartaches. We are being bullied. We are persecuted. We are addicted. Sa kulang mga bisyo, sa drugs, sa TV, sa computer, sa Facebook, sa barkada, pornography, at sa kulang pa na bisyo. Gilambot na sa aton. Samtang we are on our way to the Lord. No? Hindi tayo pagpabayaan sa kaway, kataway lang ang atong pagpanglakaton. May maabot gina. Kamo sino ding mga paguwan pa lang? Wala pa lang isa katuig or dua or isa pa lang katuig. No? Mga sisters and mga brothers, ginambal ang adaan naman sa inyo. Ang pagpanglakaton sa Ginoo, may mga tubang kagina, mga kabudlayan, ng mga pagpanghilab, panghingabot sa kaaway. No? I-endure nyo lang. Kay ang target na diyan, makalambot na ito sa Ginoo. No? So instead of looking straight to Jesus, kundi siya ang atong target, siya ang atong goal, we are so busy minding and looking elsewhere sa atong kabuhi. Ginakatabo sang problema, katabo sang amo na yung sagay takatupag, amo na yung sagay takapanaga, amo na yung sagay takano, hindi katulog, tadlong, hindi takalakatadlong, pakadlo sa Ginoo. No? And then, you started sinking. Sinking deeper and deeper. Nga daw malumos ka nagid. Dumangindit ka nagid. Duway nagid. Pag-asa doon, hindi ka naging kabutwa. No? Why may mabulig si mo? But then, you must muster all your strength, all your courage, at tanan mo walautan, and shout, Lord, save me! No? Save me from this cruel world! Save me from this pain! Save me from this sickness! Save me from this guilt and shame. Take away my addiction. Take away my sins. Heal me, Lord, and restore my soul. Raise me up, Lord. No? Kung naara na ta sa sitwasyon, medyo malumos na ta sa pagpanglakaton sa Ginoo, tungod sa kabudlay, tungod sa sari-sari ng mga nagalambot sa atong kabuhi. May isa kita kataganan, may isa kita kangalan na katawgon. Lord, save me! Lord Jesus, save me! Save me sa siningang mga sitwasyon na nagalambot sa akon. And immediately, Jesus stretched forth His hand and caught us. Immediately. Kung isalig na tanan sa Ginoo, why na ta sa dalaganan? Isalig ta ang tanan ta. Why na sa may makasulbar sa atong ginatubang. Diyos na lang gid, with all our hearts, with all our mind, with all our soul. Isalig ta sa Diyos, and immediately, magkatagday siya sa iyakamot, sa pagpaputwa sa aton. Sa sinang kumunoy, nga aton pagdagdagan o pag-atong lugsan. No? God is always ready. God is always gapamati. Yara siya berni. Kung magtawag tabulig siya, ginuuara tayo. Hindi siya pumun, hindi siya bulag, hindi siya insensitive. Amo nang buhay nga Diyos. Ready man patak sa aton sa miskiyano nga sitwasyon. Ready man magsalom sa aton. Kung sa diin ta kadalman na tupa. Kung ano na nagakahig ko. Kung ano na kapilit. Kung ano na
ang sitwasyon na kundi tanatrap. Ang Diyos ready sa pagbutuwa sa aton. No? So sa pagpanglaaton, sa pag-alagad ta sa Ginoo, we must look straight ahead. No? Si Peter, sang galakad siya, arang Ginoo sa tubang yan. Galakad siya pa sa Ginoo, pero nagbalon, naghangin, naglambot ang fear sa iya. No? Why na siya nakakonsentrate? Why na siya nakafocus sa Ginoo? Ang balon, kay tuhod na hadlok siya. Wala na siya nakalantaw, kundi ng iya goal, kundi ng finish line. Hindi amo na nalugdang siya. Ba't isa lang katawag sa Ginoo? Ara tayo ng Ginoo. No? So we must set our course straight to the Lord. We must look ahead. We must look straight. No matter kung ano kakusog sa hangin o sa balon yung nagdadakya, kung ano kakusog, kung ano kabudlay sa aton yung mga ginapagyan. No? Sa John 8:12 nagambal na da, I am the light of the world. He that followeth me shall not walk in darkness, but shall have the light of life. Ang Ginoo atong kapawa sa madulong kakaladlukan nga lahod aragang kasanag ang kapawa. Amo na dang atong target, amo na dang atong goal. Ang makalambot kita da sa Ginoo. No, kay kun sagay ta ligo-ligo kun sa denda, may mga bato da gali, may mga kun ano da nga mga obstacles sa dagat hindi ta makita. Kadra ta madagdag. Sa itong kapuyo mo muna. Why ta walk straight sa pagpakalagdan sa Ginoo? Gahapit-hapit patawon sa denda. Ang ginatudlo sa sipahan mo ni, ang imuya mo ni. No? Hindi kita nakalambot. Hindi kita nakalambot sa katapusan. No, may lyrics galing sa kanta na kasi din, no? And I will call upon your name and keep my eyes above the waves. When oceans rise, my soul will rest in your embrace, for I am yours and you are mine. Just look above the waves. Look straight sa Ginoo. Look straight sa aton yung ginaagyan nga dalanon. Why nasa labay-labay? Kung mag-alagan ka sa Ginoo, dapat seryoso. No? Kung mag-alagan man ka sa Ginoo, hindi seryoso, wala pulos. Wala sa pulos mga kauturan. Kanugon lang. Sa pangatupakarin yung kaya sa simbahan, pila ka tuig. Kung ang aton pagpangalagan sa Ginoo, hindi seryoso. May mga lain tayo mga agenda, may mga lain pa tayo hinahakitan. Hindi straight ang atong pagpapakaton sa Ginoo. Gani, sa sini niya tinion, amo na mabilin ko. And this, sa scripture, ang ining leksyon nga makuha ta. Miski ano ka kusog, miski ano ka budlay sa mga ginapanghaboy sa kaaway sa aton. May Ginoo kita langpan. Isa ta lang katawag, Lord, save me. And ready ang Diyos sa paghuling, sa pagbutuwa sa atin. We praise the Lord. Ginapanubalik ko ang pulpit sa atin, Pastor. May isa ka istorya sa asawa ng pastor sa Amerika. Nga one time nagkato sa opisina ni husband niya, bana niya pastor. So asawa nagkato sa opisina ni Juan, ibanahon niya. Dito sa istorya siya. Siya rin niya
kung itawag kita sa Diyos sa sining obra niya, nga mo na yung tapos bata tao. Mayari pa may problema pa ta financial. Ang bata ta, as problema, gatang sa aton hard eyes. So, alam ka, tapos simbahan, kapag itiyo, nga mo nga kalakabo simbahan, kung ang Diyos nagtawag sa aton sining ministry, nga kadamo sa mga questions, kadamo sa mga controversy. Bakit ganito? Bakit ganyan? Kung kita ay gitawag sa Diyos, kung tuod ang Diyos, naglabot na siya kung ano questions, bangod sa mga nag-aalabot sa ila panimalay, bata yung trouble, problem, mga migro man nga nag-problem, trouble man, ito ka distort ang ila kuhan sa ila security, sense of security, ang ila financial na sitwasyon, apektado na lang sa simbahan na may mga konflikto, kung nga muna. Niya kung ang Diyos tuod siya gintawag kita sa sining obra, bakit ganito? Kabudlay-budlay nga sakto na nga kuhan mo, nga pamangkot. Daw medyo ka-question na sa pagtuo, kaya nag-question na sa faithfulness sa Diyos, at sa katuod sa Diyos. Kabumaro, galampot na ang klase sa pumulawala sa inyo. Kung kamo man mag-agi sa mo ng mga problematic na sitwasyon, matter sa mind, sa imo emotions, financial, family, at sa ibang mga bagay. May mga balatian, at may mga mukana. Siguro galampot sa inyo, you will be tempted. Ano man iman? Kapala ko si Buddy Alex one time ko, Buddy Alex, pagabuhi sa Diyos, sa mga eksperyensya na magyan mo, may time na da, nga daw ay Diyos. Very dark. Hasta imugtak sa Diyos, daw blackout. May amo na nga spiritual nga eksperyensya sa Diyos. Depende sa dealing sa Diyos, kag sa purpose sa Diyos sa tao. May time na walang presensya sa Diyos, matyan mo, imo consciousness, imo confidence, touch, kag hold grasp mo sa Diyos, shaken, mga katuran. Nagkakita hopelessness, daw ka restless sa imo. Alin pa sa unas, talisay ko, kapila mo kagya mo na eksperyensya, katubulos sa mga butang bala, dawain bala Diyos ako. During the time, mga kauturan, dawain man auction ng Diyos. Why man dealing, why kuhan sa imo, comfort, wala. Naimo ko sa una, sultiro ko to. Paway ko, subay. Ya pastor ko. Macam ko. Sisipa ba lang? Paway ko, ano? Samsamon. Paway ko, subay na pula ng itong. Ang mga eksperyensya mo nga mga glorious na gagi. Sabi daw, why visa sa imo? Wala. Sabi ko tayo sa una, ang eksperyensya ko na perdi ka po sa Diyos kabuhi mo. Ito pa, heal sa Diyos ako nga nag-conference kami, ako KMC. Tapos mga kauturan, sa nag-worship na perdi na worship, dapat siyagaan ko pala nga kanami, pala kay kapit ka sadya, grabe nga moving, grabe nga 20, ka-heavy kayo sa simba. Napatyagaan ko mga turan na damo na rejoicing, damo kulang pag-i. Hindi ko napatyagaan mo ito kanami, jogging balaw. Ha? Isugod ko jogging sadya sa babaw. Sa mulihin mga turan, pag-jogging ko, may puwersa pag-i. Tuwag ko ay nag-primera ko, ipinagsigunda ko, may kusog pag-i ko. Grabe nga power sa mundo. Suri, kampya, pagin ko tersira, dasig na. Tersira na ko, dasig na. May kusog pagin ko ulang, pagin. Suri na, nag-shift pagin ko mo to, dasig, kwarta na, dasig na. Paglamot na kwarta, maturan ba, may kusog pagin ko yan, maturan. Kulang, pagin. So, kuli nagkinta na ko, maturan.
Pagkinta na ko, grabe kulang, grabe yung pwersa, energy, mga kulang. Matya ko, nag-6 na ba mo? Sulit kulang, may pwersa, pag-ibig ako mga kulang. Sulit tumbo na lang mga kulang. Gawa lang po ko ang isabi sa bigutan. Tirimbi ka mga glorious. Tumbo, matapit ka nasa sa tumbo, may pusong idya mo. Soligado na balik ko lang ako na, pagtupak, sitan mo ulit, galubag ang lawas ko. Pagpuwas ng worship, singin ko baligan, may balita ko, ayaw ko news. Tatlaw sa baligan, kaya mo sinera, so naka-funny na sa iya. Ba? Kaya minabi ko naman, siyo kong nakalaslo na ko, mga sawa. Tumindog ko sa dito. Kung kumakaturan, yung Diyos nag-heal sa akin. Kung kakita ka mo guro sa postura ako sa una, ang kota si Badger, kung kita yun ang mga daan kong picture sa una. Lampion pala ako, daan mo na ako. Ito sa kadlaw eh. Tuol ba? Ako nga ako sa mga postura. Ay, ito tuliga ako na, ang akong di nga hawak, di nga taas. Sa pagdagdag ko sa una, pag-graduate ko elementary sa Lagun, sa swing nila mga sa scaffold ko, sa health ko, kaki ko soy sa akon. So, uli na sa rin ako sa discovery na kalabagan spinal ko. Ang akong spinal daw, lima din nakabuko na nga disalign, sabi mga tigil pa po, grabe ng balga. So, rin ko, God healed me, sabi ko sa kanila. Ko, look at me, tingnan niyo ko, nag-straight na akong body. Ganon. Galing iya sa Diyos to power na rin. Para iya paagi. Nga hiloto niya kayuhon niyang kuhan ko. Lawas ko. Di pagkintog, di ka pwersa. Pagkintog ko ganun, pag-awas ko doon, balik mo na ako, hindi ka na hilot ko sa Diyos at pagtindog ko, surprise ko nga ka-slender na sa akong lawas. Probisan pa ako to, very Lord. Doon dumaan ko si Kuan mo, si Elijah nga. Tublang wai ng ulanaw, 10 years. Sa 50 nga gutom sa Samaria. Asa ilang kabayong ng pangaon na nila maturan. So nagpakita si Elijah liwat, sabi ni Elijah, there would be no rain except I say. So ninalago siya. Tiantos ang Samaria, mga katuran sa Ihab. So kung mga katuran, nagpakita sa Ihab. Kay kabatsyag, naging sila padala sila kung nga maano na sila, makalupangon sila. So nag-pray na sila, di ba? Nag-pray sa 7 times, lantawabi. Kung may kuwana, galong na, wala, sikan, 3rd, 4th, 6th, wala. Sa ikapito yan nga pray, sila yung sabi niya, servant niya, may galong na doon, manilidong palag sa tao kalapad. Mula na ng sign, nagtindog si Elijah, diyan ka na, there will be much rain. May ulan na darating, grabe nga ulan. So, linya, makuha naman taas, isugoy siya, at nasiling niya, yan, sakay ka sa karwahe mo. Pag magsulod ka sa Samaria, kay mag-aulaning 30 ka bugana ng ulan. Kaya sakay sa karwahe, hari ko sa una, ilaro ng karwahe, 3 guro, the less. Kabayo ang gabutong sa ilang motoran, chariot motoran. Guro, 3 kung 4 motoran. Kaya una na si Ihab motoran, sulod to. Dispis motoran si Elijah, nag-akas. Nagdalaga ng saya si Yatir. Would you believe? Sa Biblia motoran, naunahan niya pa motoran siya. Siya nagdalaga ng saya si Yatir. Siya nga 3 kabayong kabuyod sa iya chariot nga para sa hari. Nalumbaan taniya kag-una pa sa sunod mga kanag-ulan. Kung dito ko naintindihan, power sa Diyos mga katuran. Kubaw, kung padala ko, anong kunis kasada, ganili, perte, ganili, kasi-kasi.
Ito ko naiintindihan po ang yung scripture story ni Elijah nga Hiran. Gusto na ano pa yung tura na lampasan pa niya si Ahab. Sabi ng mga Tagalog doon, sabi niya, brother, parang masin kayo. Ngayon yung mga paa mo parang masin. Sa akong kabuhi, mga tura na nag-training ko ang experience pati ng mga manifestation of powers ng Diyos. Mga presensya niya, very glorious, mga ka-anointing niya, muna. And yet, may mga tayo sa buhay. I do not know sa inyo, basig magalabay man. Nga there are times nga ka-down sa mga butang. Perceptions mo, thoughts mo, tanan, mga turan. Kaso rin daw, helpless sa imo, dawai Diyos mo turan. Amo na sili ko sa inyo, daring tatan. Paaway ko pa. Why ko lang nakakita sa mga libro, mga turan. Pero ang walang states and mind ko, gagawa ng kondisyon siya. Spiritual condition, mga turan. You have to wait. Tugtaban Diyos mag-move liwat, mga turan. During that time, kung doon ka dark sa mga bagay, hold on to God. Hindi kayo in the absence ng kuwan sa Ginoo, moving, touch, inspiration, stirring up, o kung kuwan, hindi na matamat ka na yung balik ni mga turan sa kalibutan. Dahil mula hilo, duduwain naman ang tendency, mga turan, ma-slide down ka, ma-slide back ka, ito. Kaya kapos magalagad sa Diyos ko on fire for the Holy Ghost kabuhay mo. Tama ba yan? On fire sa bugma sa Diyos, sa Diyos, visitation sa Diyos. So, kuhan kayo, hindi mahirap po. Basta puno kayo pirmi ng moving ng Diyos, ng Diyos. For there will be time na may blackout po. Ang sabi ni Tenny yon, dark night of the soul. Yun, you will be tried. Walang inspiration, walang comfort. Magbasa ka sa Bible, parang blanco, hindi trabaho yung isip mo. Walang revelation, walang enlightenment. Maburing kayo, ma-bored kayo. Mayroong mga experience yun. Yan during the time, you will tingnan kayo ng Diyos. Kung parang absent, black out spiritually, kung anong gagawin mo. Si Satan will take the opportunity also. Yung ganun. Then he will work with you. Kaya Diyos, tanawon ka mo sa Diyos. Kung bala may inyo, it ko galingon maturan. Ngakuan sa Diyos. On your own. Hindi na sa inspiration sa Holy Ghost. Hindi na tungod sa iban. Tungod sa mga... Hindi on your own gate, you will be left by yourself. Tingnan kayo kung sa iyong sarili. Kung walang inspiration, walang touch, walang mga blessing, it seems dark ang mga bagay. Parang walang direksyon, gano'n. Then you will be left by yourself and you will be tried. Kung on your own, may imo kagidyan na consequences. So I would say, during that time, points ko buhin, hold on to God. Kasi may time yun. So, mapasbay na nga. So, during the time, mga kauturan, gamiton yung ganang napalaan niyo sa pulong sa Diyos. Gagamiton yung pagtuo, hindi na pagtuo sa Diyos, kundi pagsalig niya sa Diyos, mga kauturan. Ay, kung bata ka pa, gusto mo, ikadol ka pirmi. Ikera, mga bata na, they need much love, di ba? Attention, affections. Ano pa, malamatan na ganyan attention sa ila. Kapag kadol sa ila, mahigit na sila. Ay ila assurance, ila kumpiyansa na they are still being valued. Pag ginapalangga sila, affected na yun. They will feel afraid, mga kauturan. Pero kung magkapo ka na, mga kauturan, you don't need nga i-patch up ka pero, di ba? Kabalo ka na, kung mature, magdugay ka na sa Diyos, why na kinaglan nga ikadol ka permit. Kabalo ka na mag-manage kung guligon mo, bisa ano ang sitwasyon. Okay, pero kay Pedro, ha? Balo ka na.
Nga bisan nobody gives attention to you. Or nobody naghahatagid sa imo bandira, you're man enough na, di ba? You know how to manage yourself. Okay? Na hindi ka na mag-ibig. Hindi ka na maturan ma-affected, hindi mo kuhan sa Diyos, tinidugan sa Diyos. Kasi sa pag-alagdag niya mga turan. Bisan pa nga huwag sing ma-befriend sa imo. Amen? Huwag sa visit sa imo. Ay, patubuho yung maskulo sa pagtuho nyo. Na makalambot ka mo sa puwet. You will feel alone. May loneliness. Pag-alone ka sa ginagala mo. At that time, do not lose your hope and do not lose your trust to God. He is always there. Na kahit sa darkness kayo, God is present with you. Hindi lang sa revival lang, sa simba lang, o kung good times lang, God is with you. Pagpasa mo ng tinion, maturan nga ka mo sa darkness, God, He promised that He will be present with you. You just wait, you just hope. Hold on po. Kaya hindi mag-change po ng inyong position sa Diyos. Hindi po mag-change ng inyong standing, hindi mag-change po. Do not allow anything to mag-change. During the time, mga kapaturan, God is going to know you and then prove you, mga kapaturan. Kahit ilang ulan, why Diyos nagduaw sa imo, mga kapaturan, you're still okay. You can stand in your own. Yes, Lord. So sabi ng asawa ng minister, sabi niya, bakit ganito? Kung God has called you to the ministry, bakit ganito? Sa bahay may problem, mga bata may trouble, sa church, ganito, ganito, ganito. Binudlayan man nahirapan yung husband ministerial. Ako din, mahirapan din. Si Imo Koro, kung katuon ka ni misis mo, if your wife approach you, bakit ganito ang lakas ang buhay natin? Oo. Maalang ko, all things bright and wonderful lang permit. So si misis po, all smiling yon. Or may mga tayo maturan nga hindi maganda po. Your wife is going to approach you. Bakit ganito? Sana, di na ang mga silingagintuan. Your children may be questioning you sa ilamay, gano'n. Baka naminsar man naminsar man ang husband niya na minister. Tuod noon, sana ang Diyos, sana mga kabisisa. Siguro yung tagaan sa Diyos, maturan, inspiration what to say and how to answer his wife. Kaya parang nagka-question na ng sitwasyon. Anong sabi niya? I think we have to walk on the water sometimes. Uncertainties, troubles. Kag imo grip, kag imo grasp sa mga situation, kag imo control sa mga nangyayari. Hindi na po sure. Parang out of control ang mga bagay. Very questionable. May mga confusion po. Sabi my wife, I think we're gonna walk on the water sometimes. Unstable po ang sitwasyon. Hindi lang po maybe solid ground ng mag-alagad sa Diyos. Hindi lang always solid ground ang ginalaktan mo. Ng mga sense of security mo, lahat mo, sense of direction mo ay parang hawak mo ang mga bagay. You know, you have a strong sense of control sa mga bagay. I think it was from the Holy Ghost, from the Lord. And it is very true, mga tao. Sa buhay Kristiyano, there will be times very confusing, very unstable, very uncertain. There ba ito? You have to walk
we have to learn to walk on the water sometimes. You know? Okay? So water, unstable tayo. Uncertain. Mga bata ko, panimalay mo lahat para wala kayong hawak. Ang financial mga sitwasyon. So, ng future ko, base sa hospital ko, base ang muna yung mga very uncertain. Eh? That's the time you learn to walk on the water. Looking unto Jesus. Very troublous. Trouble sa bahay ko. Si Sente Santa, divide sila ni Misteria. Mr. Guapo. Lalo ng labas niya. Mga hindi favorable po. Contrary po ang mga circumstances niya. Oppose po. Hindi po comfortable. How will you manage that situation? You got to look unto Jesus. Yes. Pag hindi sa surroundings po, do not look unto men. Kasi ang tao ay changeable po. Look unto Jesus, not sa surroundings. Yun po ang reason bakit yung mga believers hindi nag-society. Very dark, very confusing, very heavy. Contrary po ang lahat sa paligid nila. People are, di nagpapabor, walang pabor, daming mga criticism, Bakit hindi tayo nalubos? Hindi tayo nag-sink mentally, emotionally? Because we look unto Jesus. Tingnan mo, hindi mo masolve kasi wala kang magawa. Mayroong mga bagay sa buhay natin mo wala kayong magawa. Other things, mayroon kayong magawa. For things is going to develop in your life na wala na kayong magawa. It's walking in the water. Very uncertain. Very unstable. Hindi lang tamalugdang kay Willow Ara si Lord Jesus. Ang Diyos buhi, ang Diyos gamhanan. He said He cares for me. Even though I cannot understand my surroundings, but God said He cares for me. Hindi ko alam po anong labas ng kondisyon ko, anong sabihin ng doktor, ganito. You can look to Jesus. Ma-depress ba kayo? Kung tingnan yung sitwasyon, circumstance, ma-depress kayo. Yun. Atakihon kayo ng mga demons, evil spirit, o ano pang mga circumstances sa buhay. Ma-depress kayo. You begin to sink. Diba? Kung maganon kayo, wala na kayong wala kayong alternative na, wala na kayong choice, wala na kayong pamagawa. Kung magkasakit kayo, lahat gawin mo na kaya mo. Might will come to the point nga, wala ka na mahimo. You will sink down to depression if you don't look to Jesus. And all else around you, wala ka na muyatan. You can look unto Him. May Diyos pa. Ang Diyos may magawa. Sa iya may paglaom always. Sa iya He cares for me. And you begin to cry to God, God cares for me. God loves me. I am His child. I am the work of His hands. My being a believer is God's workmanship. And if you don't cannot understand, I'm gonna look on Him. Pag sige pangabuhi mo, sige alagad mo.
Naglalakad ka na arag ako ng sitwasyon sa palibot. Ano pa, di na mag-suicide? Di na mag-despair. We can always rest our case into the hands of God. Tananda, palibot kita mo kung ano-anong karapos ko. Palibot hindi magawa natin. Lumay tayo na wala na tayong magawa. We rest ourselves, we rest our case together. And keep on worshiping Him and praising Him and loving Him. Keep obeying Him until magpalikad ang Diyos maturan sa ginagawa. Okay? So kung may problema, sitwasyon man dating sa buhay, no, parang mahirap. Learn to walk on the water sometimes. Very delicate po. Lord Jesus, it can be done. It can be done. Kahit nagkaghan ang problema, kahit heavy, very hard, very difficult. Looking into Jesus by faith and trust. Though you cannot comprehend things, and you're not sure about His will and His purpose, but looking unto Jesus in the midst of that darkness, it can be done. You can still walk as a believer, as a Christian. You can still love the Lord, and you can still come to church and do your service. It has been done. Done by many others. Sa inyong testimony, naimot nyo man mga katulad. So, nobody is exempted. Dangerous times, critical times, hard times. Learn to walk in the water. Okay? Dito sa dagat ang ilang tong lugar sa ilagyan na sakyan mo itong safety nila. Anas na sa boat mo. I-save sila Tama? Ang iba niya, why sila na galing sa boat? Wala, they're safe there. Isang may storms. Proceed kami dito sa boat. Hindi na tayo pabintura. Baka madisgrasya pa. Yun ang maganda ba din sa karakter ni Peter. Even though he is impulsive, and yet he is very adventurous when it comes to believing God. Trusting God. Ikaw siguro kung nakaka sa storm, hindi ka ginmanaw sa botay, siguro na nila sino lang ang tao. Nga kung may bagyo sa lawot, mga katuran, ng barko galinggi-linggi, ang mga alon po ay mas malaki. Kahorrible po. Ma-frighten kayo. Kung sino nga tao during bagyo, nga malumpat siya gikon sa barko. Kung akakuan ang barko maturan, ginaakuan sa store, malumpat ka? Hindi kayo maglumpat manguyan ka kira. Si Pedro lang po, ibayaan niya po ang iyang sense of security kag safety. And he lands out, walk on the water, trusting Jesus. Kung pastor kayo, nakakakita pastor magbulag sa ilang dependents sa organization kung mag-launch out sa pagtulong. Mag-aalagad sa Diyos by faith. Kalabanin di magaling sa organisasyon. Kapag kayo siguro ng support sa kanila, siguro ng sustenance, tulong sa kanila. But there will always be men of faith, men of character, who will venture. Bayaan nila ng safety sa ilang balayan, safety maturan sa ilang organisasyon. And learn how to trust God. Believe God. Take God's promises and then do something for God. So, ang nabas ko, si Pedro po, naging spokesman para sa gospel sa kingdom of Jesus. Faith is very, very valuable, very precious.
Kasi all things are possible as long may pagtungo. Okay? Sa siling tayo ng church subong ay may mga ginagyan kita ng mga budlay. Si Sir Medin po, ginpalabas na lang sa sa hospital kasi sa doktor wala na eh. Mapaabot na lang sila sa ilabalay. Sa biyang sa Diyos, na Sister Medin mawala na. Sir Sisinaida, nandun pa rin sa hospital, yung ginagkit ang blood clot niya sa iya brain. Gusto yung tayo magpaulit dito kay Lamisia Church sa Hawaii. Pinagtawag sa ganit rin kay Padre Juan, kay Padre Nelson, yan son, nasugat ako din son. Kaya ginakit, wala na ginipiraan ulo, yan ginakit na lang sa bulong. Kabay pa matunaw ang clot sa brain niya. Si Sister Maribet, ganoon din, maturan, kidney yun, problem ni Sister Maribet, kidney disease. Si Sister Maribet de los Reyes, nang nakapalista na sa kidney transplant. Eh, mahaba naman kasi ang listahan ng mga para sa transplant sa kidney. Mag-wait kasi na, kaya damo ang tawa na lista na. First come, first serve. Kung mayroong mag-donate ng kidney, kung mag-match sa iyo, so gano'n. Yung mga evidence ko, Sister Michelle, will you stand, Sister Michelle? Yun, friend ni Badal na. Kapag ka na sa mga sitwasyon, siling mo, pakot tindog yan. Yan ang creatinine sa kidney niya, number 10 na. Sabihan sa isang doktor na dialysis na. At a very young age. Dalaga pa. Kaya kidney sira na. Nipis na lang daw, sabi ng doktor, ang nag-strain sa iya kidney. Yung normal sa creatinine, 1.3. Ang iya ay nag-converted. You see how difficult? Ha? Kaya nga problema na pagwawalan ka Sudan, banyak grabe ginakakulong nila. So, dala nyo sa fasting kang sa prayer, Sister Michi. Sa internal, budlay na. Subong may mga herbal kami ang ginahin doon sa iya. Pray nyo ang ginubang pakamayo na makapunta sa maluoy ng kapag-student siya. Nasun sa sinadya, pamangyoon na makasurvive ka sa kay gusto nyo magkapulit na rin matron. Yung kapugatani ko, ang kapugatani Sister Sinayda, panilyaya, wala na sa Diyos. Ang iya kabuhi, mo ginayang iya lahi, church, ginoo. Ang panilyaya, atos kalibutan. Pakabuhi sa kalibutan. Guro na weekend ang iya lawas. Tungkol sa iya mga emotional na ginadala na kabukatan sa kabuhi. Na weekend. Gusto niya makapuli mo rin. Ngayon na sa Diyos this morning, let's walk on the water. Basta, ang maraming sitwasyon sa church na ginong mag-ayo kay Sister Sinayda, kaya makapaulit nga. Wala ko si Bate mo, wala mo silang papuli. Maka-recover ka ni Sister Sinayda, tugutan na napulit sa Sinayda. Kaya kabuhin na mo ng church. Would you stand with me? Kaya kita para sa sining abay na magaligit ko sinutingon para ng division. Diyos ikaw, kahong ikaw, siguring ikaw, ikaw ginoo, puntos na ng mga Diyos ikaw, ikaw kagiya sa tanang. God, we come to you. We as your people, Lord. Salamat sa inyong pulong mo, Ginoo. Pagpupusamon sa lunaga. Nawabigan, Ginoo, sa among pagsunod sa imo. Ginoo, we are walking like on the water.
Diyos, mabuhay kami. Magkapagilid kami sa iyo. Hold on kami sa iyo. We're gonna look unto you, Lord Jesus. Ikaw ang magkabatak sa amin. Kung sa naman Ginoo ng mga sinking na nagalamot sa amin. Sa amin mind, sa amin feeling, sa amin pagtuwa mong confidence. Hear us today, God. We ask it today. Praise God in the name of Jesus Christ. In the mighty name of Jesus Christ, we are. Hallelujah! Our Lord said that anything we shall ask in your name, you can do it! You can do it! And the Lord has said it! You can have it! You can have it!
you come here and say something? Tako kinilang kanya na mapalain sa mo kung yung mapalain sa mo. Salamat Mary Rose. Sorry sa mga kayo sa Nagpasalamat din po kayo. Alaman na sa Diyos. Kulang ba? Sister, utang mo na ba? Okay, si Sister Niling ka sa Kabatangan. Nagpasalamat kaya kung nakalakansin na ko sa Holy Ghost. Praise the Lord. Hallelujah. You should be battling, you know. Kuya mo eternal life. Anak ka na sa Diyos. Saint ka na. Katitig ka na sa rapture. Kasi hindi lang mag-backslide. Wow, what a blessing today. What a victory. Wala ka lang pagkao kung hindi ka mag-away. Sundan mo lang. Pag siya, hindi ka mo mag-away. Away, reach out sa Diyos. Hindi ka mo kalin si awa. Hindi ka mo kalin sa kalibutan. Hindi ka mo kalin sa unod yung kapag sa inyo. Tapos sa inyo, wordly na kasi. Yung mga people, mga wordly, mga karnal na. Manila worship, why nakalayo ang makulan. But hindi kayo, why nakalayo? It's a big question, natural. Hindi normal yun. Pastore kayo, Pentecostal kayo, you should have a fire. May mga last days ka ron, dapat kalayo nyo, apat dinabdap. Until that day, battle. So, it is a battle, actually, it's a fight, natural. So, come on, pray up sa Diyos. Ato na announcement before we dismiss. Sa tanan nga department, kada 3 months, yung treasurer mag-report sa inyong department sa money. Para kasunod, funding, gastos, pag-ang balance na pagkakita nyo every 3 months. Hindi ko na para dito naman, saan ng mga question na muli, ginawagta mo naman. Hindi mayo na niya. Sikason, natural. Mag-birthday ko lang ka mo. Magpaka mo na lang request ko mo din yung mga mga katulan na MC sa inyo program. Kung magjahin limang ka mo, sige na niya, ilang yung adik. Eh, kasala na sa tumbahin na mga agi nga naghahandog sa inyo birthday sa mga bata nyo. Kanjadli, may compromise tayo yan. Nabalanta mo na. Ma-enjoy mag-gusto ka naman ang mga delivery na ito. Worldly, kanjadli sila ito. So, atmosphere sa inyo, may maya Diyos. Hindi mahambal, hindi may maya Diyos. Hindi mga makikita sila, hindi may maya Diyos. So, kung mag-jalipi ka mo, use your judgment, hindi lang pwede agad. Kami forma lang. But, kung bayo pa ka mo na lang, ito ka mo din mga katuran nyo na mong ma-actual sa inyo ang program nyo. Kaya mas better para mo sa ila. Kasi, pinagkakapag-stiktal sila mo. Nila yan ito ay lang sa... You can do better. Dason, sa tanang ng membro, i-define ang inyong posisyon pala sa mga matter ng issue. So, mga believer na kamo, kung natin mga matter, mga issue, i-define ang inyong posisyon ng tinitungan mo sa munang utang.
Bahin chemistry, bahin behavior, bahin sa mga technology, bahin mo na right or not, good or bad, pwede o hindi. So may teaching ng Bible na may standard. Define your position kung anong pinitugan. Especially exercise your judgment sa mga matters pala sa inyong kabuhi. Hasta mga non-moral na mga matters pala sa issue. You use your judgment, the word of God. Kamo, mga sige na previous yung bagay. Kamo na yung judge. Kung hindi proper sa ako yung mulong o hindi. Appropriate or not. Bagay o hindi. Right or not for me. Okay? Yes. Kung hindi ko kaya, ito naman, ito sa akin. Kung this is right for me, proper, appropriate for me. Sa mga non-moral, kaya moral ng issue kaya Biblia, sinado na na. Okay, so, pero mga non-moral na butang, i-exercise yung judgment nyo. Para kung exercise nyo, mamature ko mga. Nakabalaw na po hindi niya will sa Diyos, hindi pleasing sa Diyos, hindi niya tama sa Diyos. So, tanan-tanan ko, kung hindi nyo kaya, hindi pa magutan nyo. Pwede na po dito sa lugar ng hindi. Hindi ka matubok sila. Pag-class na kung ano-ano ito, go all the way na po na yun. Kung ano kuwan sa pagbutan, sunod ng Diyos, huwag na kumuya ka mga restraints, kag wala na kamo kapag is this right for me or proper? So inyo na yan, kaya may kapatid lang mo, kabalo ka mo, pinalakon. Kung di nyo kaya, you ask me, para ma-di ko judgment para sa inyo. Di pwede nga sa ano lang, sunod ang sunod. Sunod lang, yun. Ang basa Bible, be not conform to this world. Di mag-conform sa sining kalibutan. Isling your mind nyo, mga kunting nyo, attire nyo, mga bayo nyo, puso sa kalibutan. Use your judgment na. Okay? Yes. Yes. Para mag-alam ka magsagad ka mo. Gusto ko, at yung mission pa, sige yun, ito niyo, kaya manok, kung naman kami, mag-grab na kami sa Kalibuli. Ang sa nila, sa 29, sabi nila ayan, sa Batu. Ang ilang first service sa 29 sa Pagay. Alam, hindi ko mamalipat kung Sunday sa mission pa, ito mo nang ginagamit sa yung churches. Ang kalidad, naka-start ako sa kapilog ko. So, iyan ko pa church squad ako at mga flooring. Sa pagduliya, ang hapon dito kanan. So, may naamot na itong mga materials. So, ang Bible training na ma-start na sa 16 next Sunday, mga 8:30. Sa mga nagparista, Sino nag-istasyon eh? Sino discussion eh. Steph, ha? Aryo, magtapusin ba? Harang inyo noso? Balik 29 ka mo di, 30 na. Balik ang sistema, i-advance ko sa inyo ang notes. Dapat ka na itama na-discuss ka. Balik ang kuwan ka ni, ang ato nga notes niya, ang sa basic, sa kasapat. About, lalabas sila mga practical na mga topics. So, school grade. So, kasi na, ang ko lang hatag. Ang una na rin ang portion about the Bible na kung ano yung kanayta discuss ka. Tapos sa mga forward mo katag mo sa iyo para next yung mga nyo. I-compile na at tabuhon na before dyan mo. Para mag-i-coach na na. Special ang kuwan si Pauli, ano naman yung Tagalog, nakapamakat ng Tagalog. Kapilanay kuwan. Pwede ala naman ang kuwan, ang band paper, kung damo nyo mo. Ang isang kadali ng course nyo, daw ako sa kadamon. Mga 29 ka mo, grabe, pinakari mga band paper. 51? 61, okay, tag 61. Para sa mga
Yung mga alam na nanda mo ng tagaan sa Teresa. Jadi, ipunon mo na ang kwan, ipakalaman na naman naman, ilakarin mo ang paper. Kaya ito nga Xerox, free lang sa agency, sa galing sa City Hall, sa Pudon. Ang paper namin, ang kapagday ko mo, nila siya, Mauti. 61, may 39 na yun. Hindi malayo. Is kaya, is nang damo ako na ako, sa Sakriya lang. Sila, GC na lahat, kukurat, so 61 na, kung mahahatag ka mo or recruitment. So 60 na, naan siguro, no? Gason na semana na, hari ko isa ka sa mga tutor sa kung start position. Gason. Okay na? Tapos na? Well, mga kita mga tora. Now, sa nagasikulitos, pwede ka magagawa. Kung sikulitos, blind, pwede magala sa paloy-looy. Pakiling mo sa Diyos. Di. Di na magala ang paloy-looy ka sa Diyos. Di. Kaya ang Diyos, hindi sa gusto sa mga bigars. Ang Diyos, hindi sa gusto sa mga manong pakilimos. Kaya hindi na pwede siya na kapalo-ilooy na ka nag-deck ka sa iya. Hindi, iyang tanan. Kilala mo sa pagka-Diyos siya, pagdayawon mo sa, tuhan mo sa mga sa. Hindi ka ba palapit siya kay, sige yun na lang palo-ilooy, pakuhan ka mo rukuran. Ay, kinuluya ko, mahal kaya yan si Bali, ni parang si Brilos. Kilala na hero, kaya away ka tayo sa ibang pagpulsito. Kaya? Yes! Kaya, tandog ka. Bisa nyo na ka na tandog, kaya? May lawas lang po sa inyo. Ngayon, malak ko lawas mo, pero huwag mo, tigong tayo sa Diyos. Luya yun sa inyo. Muna mo, hindi mo lang Jericon kung ba? Singgit sila? Yes! Kaya? Siya mo God mo yung voice of kayo? Buhay ka, tanan magdayaw sa Diyos. Ano ang simbay? Itakat ko kanina magpakudak. Pinakatamanan mo, pinakaluya, pag ang pinakapamuda, pungko na magbukaan. Hindi ka na naman simba. Hindi pa mainit ulan ang mundi. Correct? Yes! Kaya mo na, lumapatay na ng kaya mo. Tarso niya pakudak. Ano ba ni mo sila man? Nagkabaton ko suggestion. Marami mo ng mga tao na gawa yung spirito. Amo na yun! Bisan di pa pabor sa pamatsyag nyo. Hindi pa pasundi pamatsyag nyo. Hindi ka mo mag-gawa sa Diyos sila. Huwag ka mo katulong. Ayaw mo din. Lataw ang moving sa Holy Ghost. Kita ang Holy Ghost gagasinag ka na. Sunod! Yes! Matsyag, hindi ko lang ang paro. Sunod! Hindi mo kaya ma-bless na sa inyo. Hindi mo tayo pinaka-wayway. Eh, may mo na? Yes! Okay, sa daso na? Yes! Daso na? Kita nyo mga kamot nila, bakit inaamor na? Sunta! Ano mo na? Hindi mo yung ito, bukoy lang yapon. Ano mo na? Ang tuya na way kumutsip, way magpalayaw. Please, kaya ko sa Diyos kung anong maayon sila. Hindi pa may naman yung moksyotokin mo. Ay, that's so. Kaya na mo yan. Mainit na ulo sa uyong. Huwag na ka mo. Steady, ikaw ay kanisip ko na uyong ka. Huwag ka na ulilik. Holy Ghost ka po na yung bumong babay. Ulilik.
Di maluwasay na katamaron. Tamaran. Sino ka mo tamaran? Sino? Delikado. Katamaron din. Bunga sa unod. Amo, hindi ko luya sa inyo. Wala iba naman na maayo mapursi mo, pero may lamang puli, grabe yung blessing lang. Yes. Why is it? Kulang ka lang, tuwid! Kung dali ka na magtinga, bata ka, singgit naman yapon. Yan mo! Tumakan yung tay. This be strong, be valiant, sabi ng word of God. Be strong in the Lord. Hindi sa iyong might, kundi sa might sa Diyos. Hallelujah ka. Diyaw mo Diyos, manawag ang power na, grabe very strong sa iyo. Very alive sa iyo. Punta na na? Tanaso na? Ayaw niyo. Si Badinil sa mga anak ko, di mo na rin. Kasi pagkakatudlo ko sa dininto, akwatong din. Throw him out. Sunod ko lang sa kisunod ko. Ang isa na yun na Migros Palasnon. Silingin ba yung Blanca niya? Ano yung una mo siya? Silingin ba yung kanin ng siraan niya? Try out! Diba? Pakpaton mo kami niya. We're happy today. Lord, as we say, salamat sa inyo at Lord. Tayo na sa blessing mo. Salamat sa inyo at sa ako. Salamat sa victory. Ngayon, we praise you. Hallelujah! Hallelujah! Mas meron sa life. Salamat sa requester. Salamat sa Sister Michelle. Salamat sa Panginoon. Salamat din tayo sa mga people. Salamat sa mga bulong ng Christi. Salamat sa Pinsay. Now this place, enjoy this day. Yes. Love the Lord and be happy.